nagdadasal ako na mamatay na si Marcos. Ayon. Ha. Galit na galit si nanay kay Bongbong Marcos at narinig nyo, pinagdasal niya pang madedo na daw si Bongbong Marcos. Lagot ka. Hala, totoo. Magkatotoo yata ang pinagdasal ni nanay imbis na presidente ipagdasal na ang kalusugan. Ngayon hindi ang pinagdasal ng kalusugan ni Bongbong ay madedo daw. Galit na galit. Mamaya yan, i-play ko yan ng buo. Shout out muna tayo dito sa ating mga subscriber na mga supporter natin lagi dyan na nanonood sa ating mga vlog dyan sa Pilipinas. Labi na dyan diha sa Bohol, sa mga probinsya. Daghang salamat ninyo tanan diha, amping mo. Mga bulanan po. At sa mga kapwa OFW, kung saan mang bansa, Amerika man na, sa Canada, lahat na bansa kung saan mga OFW at abot sa ating vlog. Ito yung video ng ni nanay na galit kay Bongbong Marcos at mamaya sundan natin dito kay Bongbong Marcos na hospital pala ito. Ayan ay kay nanay. Puro kademonyohan siya. Kunin mo na. Araw-araw nagdadasal ako na mamatay na si Marcos. Totoo yan. Hindi ako takot sa kanya. Kala mo takot ako sa kanya? Kahit pumunta ako doon sa Supreme Court, ay sa Congress, mga bangak na Congress ba? Galit nga, di ba? Kasi nga daw, bangag at ipinagdasal pa niyang madedo na nga itong presidente na to. Nako, presidente na galit yung mga mga senior citizen. Yari ka, Bongbong, ha? Kasi nga, di ka matino kasi. At ito yung interview pa niya dito kay Claire Castro na exaggerated daw yung mga tao na nag-expect na mamatay na siya. Nabanggit ko tuloy. So, ito yung video niya na in-interview ni Claire Castro. Sir, good afternoon. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa atin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang dami trabaho. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay, kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala. Huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Thank you, sir. Thank you so much. Over daw sa work si Bongbong Marcos. Anong over sa work si Bongbong Marcos? Pambihira naman. Ang sip-sip naman itong tagapagtanggol ni Bongbong Marcos. Sinasakyan mo para ay nako, anong overwork si Bongbong Marcos? Saan banda? Wala nga yung project ngayon ang ginawa. Puro na nga yan. Ano bang ginawa ni Bongbong Marcos ngayon? Yung mga project dyan na dapat ilatag na. Walang mga budget. Walang pera. Tapos ngayon overwork. Yan lang yung overwork na nagpupunta kung saan yung mga yung nag-announce pa siya naman sa Manampalay. Ano ba yan? Malampaya pala. Na mayroon ng gas natural naman nakuha nila doon. Magandang ang balita yun, pero siya talagang nagbalita noon para sabihin na nagtatrabaho siya ng husto. Ay, Ginoo ko ang Pilipinas karon. Saan na nahitabo si Bongbong Marcos pala na hospital pala ito dahil doon sa sakit niya. Ano ba yung sakit niya? Na doon sa sikmura niya saan ba yun? Sa tiyan. Yun ang pagkasabi niya na-admit ng isang gabi sa St. Luke's. At nakauwi naman nakalaunan dahil yun sa mga dasal. Sa mga tao na sobra na kasing kakawatan niya. Ayan na ngayon, nangyari sa kanya. At yung matanda, yung sinanay talaga galit talaga kay Bongbong Marcos. Ayan tuloy na malapit-lapit na yung dasal mo. Nandun na si Bongbong Marcos pala sa hospital ay nakauwi pa.
At nakita ko yung mga ano, yung mga post noon, yung sa mga GMA man yan o News 5, pag titingnan mo yung mga comment doon sa mga post nila doon sa kay Bongbong Marcos, wala talagang ano na ah, majority doon na ano ba, na di para tuluyan o ano pa yung pinagsasabi nila doon. Galit na galit talaga. Kunti lang talaga yung nagsabi noon na sana magpagaling na kasi kadramahan na naman. Uy, nabalitaan ko kanina yung impeachment pa lang final nila ni ano, ng ibang nagpa-file doon sila ni Atty. Respicio, si dating congressman defensor. Hindi tinanggap daw kasi yung wala doon yung tatanggap sa kanilang i-file na complaint na impeachment para kay Bongbong Marcos. At ito na ngayon yung ano, naka-file, yun yung i-ano nila, itutuloy talaga. Pero wala yun substandard yun eh. Kung yung sa construction pa yun, sa ano pa yun, mga flood control, substandard yun. Hindi yun uubra yung impeachment, iba basura pa rin yun. Wala yun. Kaya ngayon, itong nanay na nagsalita sa kay Bongbong Marcos, hindi natin masisisi ito ha. Bakit siya galit na galit? Sapagkat wala na talaga sa ayos ngayon. Imagine yung impeachment na yan. Ano lang yan impeach me. Ang tawag yan. Ano ba? Kalukuhan lang yan. Para hindi ma-file lang talaga na mabigat na kaso to si Bongbong Marcos sa yung impeachment na yan. Inunahan doon itong pambihira naman itong binulabog pa abogado daw ni ni Lisa Marcos noon. Tapos ngayon nagpa-file ng kakutsaba. Ito naman kasing 1 year na barba yun ang nila na hindi ka na pwede mag-file pag na na nadinig na sa House of Representatives yan. Wala na hanggang 2027 na naman ang magpa-file ng impeachment. Sino magpa-file sa sunod taon? Na itong sunod taon busy na yan sa politika na nga ngayon, lalo sa sunod na taon, 2027, kasi magpa-file na naman ng mga kandidasi pagdating ng October. So wala yan. So ang talaga nito, si Bongbong Marcos matapos ang kanyang termino siguro na puro sablay. Kaya itong iba dyan na nagdadasal sa kanyang kalusugan na hindi maganda, masama nga naman talaga yun. Lalo na yung sinabi ni Cara David na yung wish niya. Nako, nakakakilabot yun ha. Yung sinabi ni Cara David na mamatay na sana ang mga kurap. Nakakatakot yun. Kaya nga, ang dami ng kurap na nawala na. Kaya ayan, bantayan natin kung sinong tatamaan dito sa mga dasal. May pang isang senior citizen na hindi talaga nag-atubili na sinabi talaga niya sa nag-interview sa kanya na pinagdasal talaga niya na sana madedo na si Bongbong Marcos. Kawawa naman tong presidente na to. Pinagdasal na talaga na sa mga nakakaawa rin naman kasi tao rin naman yan Kaya lang sa pinagagawa rin kasi niyang kalukuhan din. Pinagluluko tayong mga Pilipino. Ayan, umalsa na tuloy sa ang kaspa ng senior citizen na yun, si nanay, dahil sa ginagawa nga ni Bongbong Marcos ngayon. Kayo nang bahala dyan kung pamisahan na ba to si Bongbong Marcos ngayon kasi ang mga simbahan ngayon, ganun na rin. Nag-antay na lang talaga to ng tamang panahon para itaob tong si Bongbong Marcos kasi nagsalita mga obispo, mga pare, mga kardinal, basta ayan na. Ang talaga ang kaldero ni Bongbong Marcos malapit na tumataob. Kung hindi talaga to niya pigil-pigilan ng konti, itong dasal ni nanay, ay nako, dalawang pagpupuntahan lang ni Bongbong Marcos nito, matanggal siya sa pagka-presidente o kaya yung dinadasal ni nanay, yan yung pupuntahan niya. Nako, kawawa naman. Walang may gustong mabuhay pa si Bongbong Marcos. Totoo yan. Yung mga comment doon, tingnan niyo yung mga comment dyan sa mga social media. Walang gustong mabuhay pa si Bongbong Marcos. Gusto nila tuluyan na daw. Hala, totoo ba yan? Nakakatakot naman yan. So, ipag-pray natin na yung mga pinagdasal nitong iba, sakyan na lang natin. Bahala na si God.
bahala na.